Magandang araw mga kahistorya! Welcome sa isang bagong episode ng ating podcast. Ako si Rachel. At ako naman si Cress. Sa araw na ito, tatalakayin natin ang isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng Gresya, ang mga pulis. Para saan nga ba ang mga pulis at paano ito nakatulong sa pagbuo ng kabias ng Griego? Tama ka dyan, Cress. Ang mga polis ay hindi lang basta lungsod. Ito ay mga lungsod-estado na nagsimula bilang mga kuta na itinayo ng mga Grego sa mga burol at taluktok ng bundok. Bakit nga ba? Para protektahan ang kanilang sarili mula sa pangkat na nais sumalakay sa kanila. Oo, at sa mga kuta o puok na ito nagsimula ang lungsod-estado o tinatawag nilang pulis. Doon din nagmula ang salitang may kinalaman sa pamayanan tulad ng pulisya, politika, at politiko. At hindi lahat ng pulis ay pare-pareho. Mayroong malalaki at meron ding maliliit. Ang isang modernong polis ay may 5,000 na kalakihan dahil sila ang tinuturing na mamamayan sa opisyal na talaan ng populasyon. Karamihan sa mga polis ay matatagpuan sa lugar na tinatawag na Acropolis, nang ibig sabihin ay mataas ng lungsod. Dito matatagpuan ang mga palasyo, templo at naging sentro ito ng politika at relihiyon ng mga Grego. Kaya't ang Acropolis ay hindi lang proteksyon sa digmaan, isang lugar din ito ng kabanalan at kapangyarihan. Ngunit sa ibabang bahagi ng pulis, mayroong agora. Ito ang pamilihang bayan kung saan nagaganap ang mga kalakalan at iba pang aktibidad na nagpapaandar sa ekonomiya. At di lang sa kalakalan makikita ang agora. Dito rin nararamdaman ng mga Grego na sila ay bahagi ng isang pamayanan, kaya't sila ay tapat at handang maglingkod at lumahok sa mga tungkulin ng polis. Tama, pero hindi lahat ng tao sa polis ay itinuturing na mamamayan. Ang mga lehitimong mamamayan ay may karapatang bumoto, magmay-ari ng ari-arian at humawak ng mga posisyon sa pamahalaan. May mga obligasyon din sila tulad ng paglilingkod sa pamahalaan at pagtulong sa depensa ng pulis. At sa kabila ng lahat ng ito, nagbigay daan ang mga polis sa pag-unlad ng kabias ng Grego. Kasabay ng mabilis na paglaki ng populasyon, nagsimula ring manghibang bayan ang mga Grego, lalo na sa paligid ng mga karagatang Mediterranean at Iton. Ngunit kahit sila'y nagpunta sa malalayong lugar, hindi pa rin nila nakalimutan ang kanilang mga pulis. Patuloy ang ugnayan nila sa kanilang mga pinagmulan, lalo na sa kalakalan. Dito natutunan ng mga Griego ang mga bagong ideya tulad ng alpabeto mula sa Phoenicians, pati na rin ang paggawa ng mas malaki at mabilis na mga barko. Oo, at mula sa mga Sumerian, nakuha nila ang sistema ng panukat, pati ang paggamit ng barya at sinsilyo ng kalakalan. Natutunan nila ito mula sa mga Lydians. Malaki ang naitulong ng mga ideya at teknolohiya mula sa iba't ibang sibilisasyon sa pagpapalago ng Gresya. Talaga namang naging mahalaga ang mga pulis sa kabias ng Griego, isang sistema ng pamumuhay na nagbigay daan sa mas malawak na pag-unlad ng kanilang kultura at kalakalan. Ngayon naman ay tatalakayin natin ang dalawang magkaibang lungsod-estado ng Gresya, ang Sparta at Athens. Pero bago tayo magsimula, isipin mo muna, Chris, kung anong klase ang pamumuhay na gusto mo. Yung nakasentro ba sa lakas ng militar o nakasentro sa kalakalan at demokrasya? Tama ka dyan, Rachel. May malaking pagkakaiba ang Sparta at Athens at hindi lang sa kanilang pamumuhay kundi pati na rin sa kanilang mga layunin at kultura. Halimbawa, sa Sparta, ang lahat ng aspeto ng kanilang buhay ay nakatuon sa pagiging mandirigma. Tama ba? Oo, Sparta nga, Chris. Ang polis ng Sparta ay tinatag ng mga Doyan at Peloponnesians at hindi tulad ng ibang mga polis, hindi sila umaasa sa kalakalan. Sila ay nakatuon sa agrikultura at militar. Tinututok nila ang kanilang lakas sa pagpalawak ng kanilang teritoryo sa pamamagitan ng pananakop at pagkakaroon ng mga helot ng mga alipin mula sa nasakop nilang lugar. Exactly. At dahil sa pagtuloy na pag-aalsa ng mga helot, nagdesisyon ang mga Spartan na palakasin ang kanilang hukbong militar. Dito nagsimula ang kanilang pagsasanay. Ang mga batang lalaki ay dinadala sa kampo militar sa edad ng 7 taon. Lahat ng mga bata ay sinasanay upang maging malakas, matatag at tapat sa kanilang polis.
Tama ka, Press. At kahit ang mga kababaihan sa Sparta, hindi sila basta-basta. Hindi tulad ng mga kababaihang Grego na limitado ang papel sa lipunan. Ang mga kababaihang Spartan ay may maraming karapatan. Sila ay nag-aasikaso ng mga lupain habang ang mga kalalakihan naman ay nasa kampo. At sila pa nga ang nangunguna sa mga palakasan. Kahanga-hanga nga ang disiplina ng mga Sparta. Isa pang bagay na tumulak sa kanila ay ang kanilang sistema ng pakikidigma o ang phalanx, isang uri ng labanan kung saan magkasama ang mga mandirigma sa pag-atake at depensa. Sa sistemang ito, kahit na doble pa ang bilang ng kalaban, natatalo nila sila dahil mahusay sa koordinasyon at disiplina ang mga kanilang hukbo. Pero kung ang Sparta ay nakatutok sa militar, iba naman ang kwento ng Athens, di ba, Cres? Oo, Rachel. Ang Athens naman ay nagsimula bilang isang maliit na bayan. Ngunit sa paglipas ng panahon, pinalawak nila ang kanilang teritoryo at nagsimulang manguna sa kultura at politika ng Gresya. Nagsimula sila bilang isang bayan na pinamumunuan ng tyrant, mga pinunong nagsulong sa karapatan ng mga karaniwang tao. Pero syempre, gaya ng karamihan, ang mga kwento ng kasaysayan, hindi lahat ng tyrant ay mabuti at may mga nag-aabuso rin sa kanilang posisyon. At dito na pumasok si Solon, isang matalino at patas na tagapagbatas na nagbigay daan sa reforma. Inalis niya ang pagkakaalipin dahil sa utang at nagbigay ng mga karapatan sa mga mahihirap na hindi nararamdaman noon sa Athens. Tumpak, Rachel, si Solon ay naging susi sa mga reformang pampolitika na nagbigay ng kapangyarihan sa mga ordinaryong tao. Ngunit hindi rin pwedeng kalimutan si Pisistratus na nagpatuloy ng reforma at nagbigay pansin sa mga proyekto tulad ng patubig at sining. At sa mga sumusunod na taon, ang pinakamahalagang pagbabago ay nangyari sa pamumuno ni Clisthenes. Siya ang nagbigay ng pagkakataong sa mga mamamayan na makibahagi sa mga desisyon ng pamahalaan. Dahil sa kanya, nagkaroon ng demokrasya sa Athens. Mayroon na silang asembleya kung saan nakaboto ang lahat ng mamamayan, may lupa man o wala. Wow! Ang malaking hakbang para sa Athens. At syempre, napaka-importanteng reforma na ito ang nagbigay daan sa demokrasya na tinatamasa natin ngayon. Ang dalawang polis na Sparta at Athens ay nagpapakita ng magkakaibang pananaw sa pamumuhay. Ang Sparta nga nakatutok sa militar at disiplina at ang Athens naman ay nakatutok sa kalakalan, kultura at demokrasya. Oo. At kung tutuusin, pareho silang nagbigay ng malaking ambag sa kasaysayan ng Gresya at sa buong mundo. Ang mga Spartan ay nakilala dahil sa kanilang lakas at disiplina, habang ang mga Athenian naman ay nagpasikat sa larangan ng politika at kultura. Tama! Kaya't maraming salamat mga kakultura sa pakikinig sa episode natin ngayon. Hanggang sa susunod, mag-isip at mag-aral tayo tungkol sa makulay na bahagi ng ating kasaysayan. Salamat din, Rachel.